sulat ng mga hari. Diba? But it is in the story of David, being a priest, at being a king, o bilang isang hari, di ba? Yan. At ngayon, papasok tayo sa Hebreo. Yan, paborito ng mga tambayan, mga ano. Ayan. So, di ba? So, simula pa lang, meron tayong mga pari. Di ba? Pero hindi tayo ang nagpapatay kay Kristo. Ha? Let us be clear of that, ha? Hindi tayo ang nagpapatay kay Kristo. Ang mga Pariseo at Saduseo. Dahil bakit? Dahil sa dala ng inggit nila, dahil sa dala ng kanilang kasakiman, diba? Ay sila ay nagpatukso na ipapatay si Kristo. Kaya nangyari, si Judas Iscariote, diba? Ay nagtakwil, nagtraidor, ibinenta ang anak ng tao sa pilak, sa 30 pilak, dinaryo, no? Ayan. So, pasok tayo sa Hebreo, chapter 5, verse 6. Sabi rito, at siya sabi ring, pari ka magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Oh, Hebreo ha. Ayan no, sinabi na rin na hindi contradict dun sa Old Testament. And New Testament too. Diba? It's a foreshadow and a confirmation for Christ na he is a priest. Siya ay pari. Magpakailanman sa linya ni Melchizedek. Okay? Ayan. O, diba? Power on. Bluetooth mode. In the Old Testament, sa mga Levi, diba? Mga tribo ni Levi, at priestly service, staying with the Ark of the Covenant, and offering sacrifices for sins, interpreting the law of the covenant, of the Old Covenant. Ayan. Ayan o, tinan nyo ha, priesthood of the Old Testament was fulfilled in Jesus Christ, the one mediator between God and humankind. Diba? Today, the word ordination is reserved for the sacramental act which integrates a man into the order of bishops, priests, or deacons. It confers the gift of the Holy Spirit that permits the exercise of a sacred power which can come only from Christ Himself through His Church. Ibig sabihin ng sacred power, hindi Superman powers sa yung strength, no, may vision, x-ray vision, no. Ibig sabihin ng sacred power ay sacred power from Christ. May healing, di ba? Kaya nga marami tayong mga healing priests. Magaling sacred power of counseling, magaling sa counseling. Sacred power of advising, di ba? Magaling sa advisor, magaling sa mag-advise. Sacred power of ano pa? Visionary, di ba? Mga santo natin, di ba? Ayan. Ordination is called consecratio. Consecratio means consecration. For is setting apart by Christ Himself for this church. Okay? So sabihin, dito sa part na to, sa ordination, ay kinoconsecrate ang mga pare, ang mga kalalakihan sa pagpapare. Bakit? Dahil ang consecration ay isang malaking halaga na ginawa ni Kristo nung siya ay nag-consecrate doon sa mga apostoles niya. Di ba? Kaya nga doon sa huling hapunan. Di ba? At hindi lang sa huling hapunan, di ba? Kahit naman doon sa mga sa kanyang pagtawag sa 12, di ba? Ayan. Kaya nga sabi niya rito ay sa Mateo 10 chapter 7, ipahayag ang mensaheng ito sa inyong paglalakbay
Palapit na ang kaharian ng langit. Pagalingin ng may sakit, buhayin ng patay, linisin ng may ketong at palayasin ang mga demonyo. Ibigay ninyo ng walang bayad ang tinanggap ninyo ng walang bayad. Huwag magdala ng ginto at iba pa. Yan. So, hindi ko na nalalatin. So, nasa chapter siya ni Mateo 10, verses 7, bababa. Okay? Andun siya lahat. Kasi they were given authority. Nabigyan sila ng otoridad. Diba? Palayas ng demonyo, pagaling ng may sakit. Yun ang sasabing secret power. At the same time, consecration. They are being consecrated by Christ. Okay? Kasi may authority. Diba? The laying of hands by the bishop with the prayer of consecration constitutes the visible sign of the sacrament. So, tandaan natin ano yung visible sign? Ang laying of hands. Okay? Hindi ko sure kung laying on hands or laying of hands. So, nilagay ko both. Okay? Okay, kasi na lang. Ayan. The priesthood of the Old Covenant. The chosen people was constituted by God as a kingdom of priests and a holy nation. But within the people of Israel, God chose one of the 12 tribes, that of Levi, and set it apart for priestly service. The priests were appointed to act on behalf of men in relation to God, to offer gifts and sacrifices for sins. So, it is a connection pa din kay Kristo as the eternal high priest. Bakit? Kasi, if titignan natin, appointed to act on behalf of men in relation to God, to offer gifts and sacrifices for sins. Sino ba ang sinakripisyo para sa kasalanan natin? Jesus. Diba? Sa kanyang katawan at dugo, sa pamamagitan ng katawan at dugo, inialay niya sa pamamagitan ng alak at tinapay. Kaya nga na-institute ang banal na Eucharistia at ang pagpapari. Ayan. Ito yung pinagkaiba ng priesthood ng Old Testament at ng New Covenant or ng New Testament. The liturgy of the church sees in the priesthood of Aaron. Okay, Aaron or Aaron, and the service of the Levites, of prefiguring of the ordained priests, ordained ministry of the New Covenant. Everything that the priesthood of the Old Covenant prefigured find its fulfillment in Christ Jesus, the one mediator between God and men. So, in this part, mga kapatid, ipinapakita dito kasi si Aaron ay dinihisa ng pampare. Kaya tayo marami tayong mga kasuotan ng mga kaparian na magaganda. Kasi bakit? Ito ay nasa ayon ng Old Testament, di ba? Ang liturhiya ng simbahan, nakikita doon sa paano nagpari o ang pagkapari ni Aaron at ang serbisyo ng mga Levitiko, no? Kung ano yung ginagawa ng mga ordained ministry. At ito rin yung foreshadow din doon sa New Testament, sa New Covenant. Okay? Everything that the priesthood of the Old Covenant prefigure find its fulfillment in Christ Jesus. Ayan na. Ito na yun, connection sa number 1. Lahat ng pinapakita sa Old Testament is a foreshadow kay Kristo na isang pare, a one mediator between God and men. Okay? Iisang mediator. Okay? Ayan. So, sinabi ko na ito kanina. Sa Genesis 14:18. Melchizedek. Okay? Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine, and being a priest of God Most High, he blessed Abram with this word. Blessed be Abram by God Most High, the creator of heaven and earth. Oh, brother, sino si Abram? Sino ba yan, brother? Si Abram. Bago siya maging Abraham, naging Abram. Okay. Naging Abram muna. Bago siya maging Abraham. Okay?
naging father of all nations. Okay. Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. Hala, may mabasa ba sa Biblia ng bread and wine? Meron. Di ba yan yung ginawa ni Kristo sa huling hapunan? Kunin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan. Nayahandog para sa inyo. Kunin niyo ang kalsa ito. Di ba? So, sabihin, ito sa foreshadow na rin pala. Ipinakita na pala sa lumang tipan ano ang mangyayari. So, sabihin, contradict pala. Di ba? Ganyan yung mga INC or ibang sekta na contradict daw sa sabi natin. So, sabihin, contradict pala ang Biblia. Kasi sinabi na may bread and wine. Di ba? Sinabi na Sinabi niya na blessed be Abraham by God, Most High. Di ba? Hanapin ko yun para pag hindi kayo mahirapan. Nasaan na yan? Ayan. So, punta tayo sa Genesis 15. So, kung may Bible kayo, Genesis 15, verse 18. Okay? Pagkatapos ay nagdala ng tinapay at alak si Melchizedek, ang hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos. Pinagpala niya si Abram sa pasasabing, pagpalain si Abram ng kataas-taasang Diyos, may lalang na langit at lupa. Oh, so sabihin, si Melchizedek, ginagawa niya na yung bread and wine. Oh,